Wala naman talagang sikreto. Ang importante dyan is knowing the basics and then trying to understand what makes for a special bird that actually makes a difference in terms of winning. Okay. Magandang araw mga ka-master, mga ka-advanced hobbyists. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. Again, our special guest is none other than the Vice President of the PHA, the Philippine Home and Pigeon Association of the Philippines, none other than Sir Emmanuel Go. Yan. Welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime. Thank you for joining us, man. Yes. It's really an honor and a privilege to be able to join you this afternoon for this podcast. Yes. Of course, I'd like to make mention of the fact that I'm really an admirer of Sir Jaime. Hindi sip-sip to Sir Jaime. Because I see a very few people talaga with so much passion and dedication and commitment sa sport, no? Yeah. And it reflects all throughout yung mga industries o yung mga hobbies na which they lead. Yeah. Kasi sa mga pagpupusa, yung sa mga ahas, yung mga reptiles. It's, and very few people you would see na talagang may ganong commitment to lead, more important. But also, and as we know, mas marami dyan dahil nga lalo kung medyo bago pa ang mga enthusiasts, kailangan ng pondo, kailangan ng konting lahat sila. Sana mas marami pang katulad ni Sir Jaime, no? Because really, ang importante kasi sa isang industriya, lalo kung bago, meron tayong talagang matibay na support coming from a person na talagang dedikado o yung dedication nila para lumago at gumanda ang industriya. Indeed. Okay. Ayun, sir. So, with regards with our Pigeon Talk 101, Okay. marami nagtatanong Actually, na-post na kasi namin na you are one of our guests for this week. May mga nagtatanong regarding kung ano ba yung sekreto ni Sir Emmanuel Go pagdating sa selection ng mga breedings po niyo. Okay. Ayan. Truth of the matter is that wala naman talagang sikreto. Ang importante dyan is knowing the basics and then trying to understand what makes for a special bird that actually makes a difference in terms of winning. Okay, if we have the time, if you want some details, I actually brought some proof, or in other words, some records with me just to substantiate the process in which I decided to, yung sa selection pressure ko kung paano kong pinipili. Okay, pero nung nag-uumpisa ako, ang importante kasing malaman natin o maintindihan is unang-una alamin natin kung ano yung basic ng breed. Kung ano yung basic traits. Halimbawa, for a racing pigeon, ano ba talaga yung kakaiba o what makes a sound racing pigeon? Of course, ang una-una natin tinitignan would be yung conformation niya. Anong trait pala, rather? Ang ibon, ang kalapate ay isang hayop na may abilidad lumimpad for certain distance, meron silang basic homing instinct. Kasi hindi lahat ng hayop, pag iniwan mo sa isang lugar o pinawalan mo, alam niyang umuwi. So ano ba yung mga importante dyan sa mga traits na yan? Of course, ang ibon ay atleta na nasa himpapawid. So ano ba ang nakakatulong para mas maging magaling na atleta ang isang ibon? Okay, and this is where I base my selection parameters. Okay? So, gusto ko lang ipakita kasi, just to substantiate, these are my breeding stud book, and it started from meron pang 2008 ito Okay. So just to show you na as early as 2008, 2009, I already have my selection criteria, and this was I kept this constant all throughout the years, just to show you na
yung paano yung selection process at saka yung improvements coming from this. Again, ang sabi ko, ang importante is for you to have a base, a baseline. Kung ano yung inumpisahan mo at para ma-establish mo kung ano yung improvements all throughout the years. Okay? So dito, ipapakita ko lang. Okay. Makikita nyo, lahat ng ibon ko kasi may grading yan. May ano? May grading. Great. Okay. Sa akin, ang grading ko, ang perfect score is 5 Okay. per bird. Okay? Grading. Grading, Oo. yes. Ngayon, Grading ano, on the confirmation. not only that, that's one part of the grading or the selection process. Ngayon, doon sa grading ko, para makuha niya yung puntos na 5, meron siyang 5 dapat na daanan. Okay. Number 1, which is the most important, is pedigree. Okay. Okay? Number 2 is the conformation and structure. Okay. Number 3 is the wing and feathers. Number 4 is the throat. Number 5 is the eye sign. Okay. Okay. So you believe in eyesight? Okay, I'll explain everything later, Sir Jaime. Ito yung base ko. Dito ko binabase kasi ang purpose ko why I needed to, alam niyo kasi kahit saan ka pumuntang loft, ang daming ibon. Yes. Kung gusto mong kumuha, ang daling bumili. Pero paano mong mapapataas ang porsyento para mas mapaganda o mas tumaas yung probabilidad na maganda yung makukuha mo? At paano mo ring maiiwasan na bumili lang ng isang ibon na ang nasa sayo ay pwedeng mas maganda na? Kasi there's no point in buying a bird if you feel that what you have is already better than what you're Yes. acquiring, di ba? Kasi otherwise, ang mangyayari, Dadagdag. dadagdag lang ng dadagdag, ibang parameters pa yun. Kung marami kang masyadong ibon, ang probabilidad ng mag-develop ng linyada is mas lalong mahirap. Kasi imagine mo, for a bird or a breeder to show its probable potential in its merit as a breeder, siguro kailangan mong ilipad dyan, pinaka-konti niyan, 2 sa NDR and 2 ulit sa SDR. Kung pareho siya pwede. Pero mas maganda kung 4. Di ba? Yes. May limit ang loft natin kung ilan ang pwede nating ilipad. Kung ang ibon mo is, sabihin lang natin 100 breeder o 200, paano mo itetest lahat yun? Yes. Di ba? Okay. So, pag ganito, ngayon pwede ko nang pumunta. Now, meron na tayong base. Ang selection pressure mo would depend really on ito. Medyo mas detalyado. Oops, sorry. Okay. Yeah, just to show you na ito yung pinaka-latest. So, this is 2025. Pero sa 2025 kasi, hindi ko na siya iniisa-isa. Sa 2024. Hindi ko na siya iniisa-isang gine-grade. Ang ginagawa ko na lang, bawat breeder, meron na lang siyang grade. Kasi Grade. medyo Kilala tanda mo ako na. na eh. Okay, sa pedigree, 1 lang ito. Halimbawa, 0.9 lang ito. Sa pakpak, sabihin natin 0.95. Ganun. Ang purpose being, kasi kung titignan mo from 2009, makikita mo ang grade ng mga ibon ko is nasa 4, Minimum of 4.3. 4. No, actually yan depende din sa'yo kung ano ang gusto mong selection pressure. Okay. Kung naka-establish ka na ng base, pwedeng ang cut-off mo, it can be as low as 3.5 to as high as 4.4. Depende yan sa progression mo. So, noong una, ang mga ibon ko, base sa selection parameters ko is, meron pang 4, meron pang 3.8 dati. And 3.9. Oo, 3.9. Pero kung titignan mo ngayon, base sa selection standard ko sa 2024, 2025, hindi ko nagawa na. Makikita mo, nasa 4.8, 4.85, 4.9. Ang punto ko lang, although pwede pa rin sabihin medyo bias ito sa selection ko, ang point ko rito is nakikita ko talaga yung progression sa improvement ng quality ng breeders every year. Ngayon, depende na kung gaan, okay. Ito pa Do important. you Okay. eliminate breeders? Yes, definitely. It's- eliminate. Oh, Definitely. Ito, let me just explain. For example, let's go now to the details. Halimbawa lang sabihin natin sa pedigree. Sa akin, ang basihan ko ng grading ng pedigree is that for a bird to get 1, which is the perfect score for that selection category, kailangan either siya yung winner or siya yung producer ng winners. Yeah. Okay? Para makuha ng 1. Kapag kapatid, tatay, nanay, basta yung immediate family, 0.9 na lang. Okay.
Pag pinsan, lolo, ganon, 0.8 na lang. And I don't take anything less than 0.9. Okay. At least sa selection parameter, yeah. Hindi na. 0.8, usually, except lang pag talagang exceptional siya sa ibang parameters and gusto kong subukan yung linya. But kung titignan natin lahat, especially itong mga last 5 years, kasi depende again yan kung paano mo itataas yung selection parameters, kung gaano ka-importante sa yung anggulong yun, pwede mong itaas, pwede mong ibaba. Siyempre kapag nag-uumpisa ka, pwede mong ibaba. Tapos eventually, you aim to improve and improve and improve. So, para meron kang progression. So, based to sa 2000 in record mo, sir, from 2009 to 2025, tumaas ba yung standard mo sa Oh, yeah. pagpipila? Yes. Grading Yeah. bago. Oo. Tumataas siya. Ngayon, explain ko lang ng konti. Punta na tayo ngayon dun sa selection parameters. Ang pinaka-importante, sabi ko nga, is pedigree. When I say pedigree, that also includes any information I can get regarding the family of those birds.